Unti-unting pagnipis ng sea line sa pagitan ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao, unti-unting magpapahupa sa ilang pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Pero ngayon, patuloy pa rin ang mga maulap na papawirin at ilang kalat-kalat na pag-ulan. Amihan, patuloy pa rin umiiral sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon hanggang sa darating na weekend. Nalalabi pa rin naman sa makakaranas ng mga kaulapan na panahon at mga mailang-ilang isolated rain showers maliban lamang sa nabanggit natin sa Eastern Mindanao. Sunod-sunod na mga aftershock sa Sultan Kudarat at isang malakas na magnitude 5.4 na itala muli kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:50 na ng umaga. Patuloy pa rin ang pag-iral ng mababang temperatura natin sa Metro Manila, kabilang na ang buong Southern Luzon at bahagi ng extreme Northern Luzon. Although magiging maulap pa rin tayo gaya ng mga nakarang araw, ay stationary lamang na magiging gloomy at overcast pa rin tayo. At inaasahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ng trough dyan. Kaya lang medyo humihina na po, humuhupa na po yung sea line sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. Dahil tumataas na po yung temperatura dito. So parang nagre-resume na naman siya dito sa bahagi po ng extreme Northern Luzon na naman. Yung mas malakas na amihan at salubungan po ng mainit na temperatura. Medyo nagre-resume na naman siya sa Northern Luzon. So antayin natin na mag-resume uli yan. Pero mapapansin natin yung bandang trap dito sa may bandang Eastern Mindanao ay medyo humuhupa. Medyo humihina po yung banggaan ng malamig at mainit na hangin silanganan natin dito. Kaya medyo numinipis po siya. Pero patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, so watch out pa rin po mga folks dyan sa bahagi pa rin ng Southeastern Visayas at Mindanao, especially bandang Surigao region po o Caraga area sa may bandang Mindanao. Samantala ay ang ating lagay ng panahon, magiging katamtaman pa rin tayo, maaraw, so medyo gloomy pa rin, hazy ang paligid, gaya ng ating current conditions. Yan, so meron tayo magnitude 5 na naman, malamang Sultan Kudarat na naman yan, didiscuss natin yan may konti. At naramdaman na naman nilang intensity 3 at least to intensity 4 sa paligid ng Sultan Kudarat. Buti na lamang nasa karagatan po yung epicenter niyan. Pero ramdam pa rin dahil mahigit sa magnitude 5 na naman ang naitala dito. Ayan o. So tatalakay natin yung maya-maya. Salagay muna natin ng panahon bukod sa overcast and gloomy at few clouds ang umiiral pa rin dito sa amin sa Caloocan. So sa ating storm prediction o forecast within 3 days, ngayong Wednesday hanggang Friday na po yan, ay magiging partially cloudy pa rin tayo dito sa NCR hanggang bukas at Biyernes. Although may mga partially pa rin tayo o isolated na pag-ulan, malamang light drizzle rain ito kagaya kahapon na nasa 0.9 mm lamang. Bunsod lang yan ng accumulation lang ng easterlies at yung ating northeast monsoon lamang. So nagkakaroon lang siya ng saturation, bigla itong bumubuhos bilang light drizzle rain lamang. So hindi naman ganun katitindi ang magiging pag-ulan natin. Ganon din sa Biyernes, kaya mabababa ang chance na pag-ulan natin at least 20%, 10 to 20% lamang ang naka-forecast in 3 days base sa ating forecast storm prediction sa PIMO weather page. Sa lawas sa petso na itala na ka-weather station kaninang 6:06 AM, pinakamababa na ang 23.1 degrees Celsius na pinakamababa o pinakamaginaw na temperatura sa amin sa Caloocan. Kahapon, highest na sa amin ng 28.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:37 AM. So wala tayong masyadong heat index masyado. 34 degrees Celsius lang ang highest heat index sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating PX extremes in past 24 hours. Nangunguna siyempre ang Zamboanga Peninsula pa rin sa may pinakamainit na temperatura ayon dito sa ating PX extremes na 33.8 degrees Celsius. Sa lowest na presyo sa Baguio ay nasa 14.6 degrees Celsius. Ang grabe pa rin ang ginaw dyan sa Baguio, lalo na sa bandang Atok Benguet. So double check natin kung updated yung almanac ni Pag-asa sa ating nationwide monthly average and temperature mula dito sa data feed mismo kay Pag-asa
as of January 28. So ngayong araw po ito, hopefully updated sila. Sa Metro Manila, ang nangunguna sa highest ang NAIA sa Pasay City, pero walang updated, so January 20 pa lamang ito. Sa lowest temperature naman ay wala rin. So gaya lang din na nakaraan, wala silang latest. Pero so far ay wala pa namang nakakatalo sa pinakamababang temperatura na itala dyan sa Quezon City na 19 degrees Celsius, nasa 19 degrees Celsius, yan, 19.6 degrees Celsius since January 21. So yun na yung pinaka-lowest temperature na naitala sa NAIA Quezon City sa opisina mismo ni Pag-asa sa Quezon City. So 21 degrees Celsius. Kami sa Caloocan mga 22.1 degrees Celsius naman dito sa Caloocan. So wala pa ring ibinaba at walang latest update so far ang observed temperature extremes mula mismo sa data feed Pag-asa. So walang masyadong ganap. So inulan naman ang Borongan Eastern Samar. Well, very obvious po dahil nandyan po yung shear line. Wala kahapon. Nakatotal sila ng 63 mm na total rainfall. Kahapon, 0.9 mm lamang light drizzle rain ito. Apekto lamang to ng saturation ng ginaw at init ng dagat Pasipiko. So nagkaroon lamang ng parang condensation. Nag-moisture lang siya, nag-saturate lang siya kahapon. So medyo nag-light drizzle rain kami kahapon na 0.9 mm. So baka matatapos ang January 2026, baka nasa around 151.8 o 152 mm ang magiging total rainfall namin for January 2026. So nahigitan nito ang January average namin na supposed to be 99.4 mm lamang ang dapat na magiging average rainfall namin every January. Sa ating outside humidity, 67%, medyo drier po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang amihan at syempre mataas ang ating atmospheric pressure at 1,013 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa outside humidity, 3% lamang ang binaba nito since last hour. Low tide po tayo mga folks, so may mahigit 6 hours pa to high tide o mamayang hala 5 pa mahigit ng hapon. So mababa ang ating sea level, pero again, delikado po pumalaot lalo na sa may ng West Philippine Sea kanluran ng Nodo Luzon dahil po sa lakas ng daloy ng ating amihan. Ganon din sa may bandang extreme Nodo Luzon at bandang Cagayan Valley sa may bandang karagatan sa silangan ng Nodo Luzon. Malakas po ang daloy ng ating amihan. Asahan ang swell o medyo moderate high swell na at least 1.2 meters ang taas ng alon dyan. Malakas pa rin yung swelling ng alon dahil sa hanging amihan pa rin natin. Delikado po mga folks at ilang beses na nga pong napapabilita. Meron tayong mga nilulubog na. Hindi natin maintindihan sa may bandang Mindanao, meron na namang Roro na lumubog na naman. So marami daw mga kababayan natin na pasahero ang nawawala pa rin until now. Ay may naiulat na rin mga nakuhang mga labi. Bakit madalas may mga lumulubog ngayon na mga Roro at vessel? So hindi natin maintindihan kung bakit. Hindi naman siguro nakikitaan natin na mataas ang swell ng alon sa may bandang Mindanao. So sa hindi malamang dahilan, nagkakaroon ng madalas na disgrasya dyan sa parte po ng Mindanao area. Dyan din sa may bandang sakop ng Davao City, meron din daw na nulubog at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin yung mga nawawalang pasahero. Sana maresolba na po ito. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:53 PM. At ating sikat ng buwan, waxing gibbous at 72% illuminated na po. So makikita natin hindi pa siya nagmo-moonrise. So mamayang hapon pa ito magmo-moonrise mga 1:05 PM ng hapon at kinabukasan na ng 2:35 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, well, partly cloudy tayo sa buong maghapon halos. Almost stationary. Makikita natin ay halos walang percentage na uulanin. So malamang sa buong maghapon wala tayong expected na ulan dito sa Metro Manila. Bukas ang Huwebes, meron maliit na isolated lamang, 3% daw ang nakalagay dito na tsansa ng pag-ulan. So very small chance na magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Pero magiging maulap dan ang ating paghapon. Partly tumusikaw di ang ating buong araw. Yung pag-ulan nga ay napakaliit lamang ang posibilidad base dito sa ating weather forecast ng BC. High sa low temperature expected maglalaro between 28 to 30 degrees Celsius. Mula ngayong araw hanggang bukas yan ng Thursday. At sa lowest temperature expected maglalaro
22 to 23 degrees Celsius. So kung titingnan natin sa pinaka-satellite imaging, makikita natin mostly cloudy ang mas umiiral ngayon sa halos buong bansa, lalo na sa bandang Nodal Luzon pa rin. So wala tayong masyadong concern dito. Mapapansin natin mostly cloudy at partly to mostly cloudy lamang ang iiral sa may bandang Cagayan Valley, yan, Isabela, Quirino, yan. At sa kanluran naman halos kukunti lamang ang kaulapan. So medyo mas fairly and good weather tayo dyan. Nakasabay din ang ginaw, dala po ng ating hanging amihan. Hanggang sa Central Luzon na po yan, hanggang Bulacan, Metro Manila, at ilang bahagi nga po ng Calabarzon area. So wala tayong masyadong concern sa weather systems sa bahagi ng Nodal Luzon. Mauulap lamang ang kadalasan natin dito at ginaw, dala ng amihan. Ganon din sa buong Southern Luzon, maging sa bandang Bicol region. So may mga isolated lamang na pag-ulan ng iiral, kabilang na ang Catanduanes Islands at ilang bahagi ng Sorsogon. Pero at least magiging katamtaman ang magiging panahon nila. Partly to mostly cloudy lamang ang iiral, halos kapareho sa Calabarzon area. Mimaropa, magiging mostly cloudy din tayo at may mga pag-ulan ang umiiral sa dulo po ng Kalayaan Cupop Islands at pagitan po ng dulo-dulo ng Batara sa Balabac at dyan sa may bandang Mornero, Maliris, Malaysia. Makikita natin ang ilang mga light to moderate o some moderate heavy rain showers. Cluster po ito. Dala na lamang ng payong. So, hindi naman ganun kalaki ang water molecule o water vapor dyan. Pero magiging maulan. Kalat-kalat po yan. Dala na lamang ng payong. At sa buong Kabisayaan naman, magiging katamtaman din ang panahon pero partly to mostly cloudy rin ang iral, mapakaluran man yan o mapasilangan. Isolated rain showers din ang lalalabi, kabilang na ang katimugang bahagi ng Visayas, dyan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, yan, at ilang bahagi ng Southern Leyte at bandang katimugan ng Eastern Samar, mula Gian Eastern Samar hanggang Borongan, pero maliliitan lamang na mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Dahil nga po, medyo humuhupa po yung shear line dito sa pagitan ng Mindanao o Eastern Mindanao at Eastern Visayas, pero may mga cluster pa rin dyan ng kaulapan ha, medyo accumulated pa rin yung surface trap dyan sa may bandang karagatan ng Caraga o dyan sa may bandang eastern part ng Surigao, del Norte. Yan, sa paligid po ng bandang isla ng Dinagat Island at Siargao at most of Caraga area. So patuloy pa rin kayo magiging maulan dyan, pagitan din ng bandang Southern Leyte at Southern Eastern Samar. At sa lalabi naman ng Mindanao, magiging mas maulan tayo sa may bandang Caraga area. So kasama na rin na Agusan del Norte yan, Misamis Oriental, Agusan del Sur, pababa na yan ng Bislig o Borongan Eastern, Hinatuan, sorry. Kasama na ang Compostela Valley o sa Cagayan, Davao de Oro hanggang dyan sa pababa ng Gobernador Generoso, sakop ng Davao Oriental. Katamtama naman pero partly to some mostly cloudy ang iiral sa nalalabi ng Cotabato or most of Davao region, kabilang na ang City of Davao, Davao del Sur, pababa na yan ng General Santos hanggang dyan sa may bandang dulo ng Basila, Sarangani, yan. Sarangani po at dyan sa sakop ng most of Davao Occidental sa Jose Abad Santos. So mula sa General Santos hanggang South Cotabato hanggang Sultan Kudarat na yan, entirely hanggang Lanao del Sur na po yan, magiging maulap lamang ang madalas nating maghapon, pero at least ang isolated rain showers manaka-naka lang at medyo tumitila-tila din naman po. Ganon din ang buong Zamboanga Peninsula, so wala tayong masyadong komento. Typically isolated lamang na mga ilang moderate rain showers ang iiral sa buong Zamboanga Peninsula, maging sa isla natin ng Basilan at Hulusulu. At dyan sa may bandang Sultan Kudarat kung saan madalas-dalas po ang aftershocks ng mga pagyiyinig, asahan din ang mga mauulap na panahon at asahan din ang mga isolated na mga light to moderate rain showers sa maghapon. Tuloy-tuloy po at ingat po ha dahil sunod-sunod po ang aftershocks dyan na mayanig ngayon ang paligid ng Sultan Kudarat. Ayan, nagkaroon pa nga tayo ng another magnitude 5 dyan. Didiscuss natin yan maya-maya. At mula dito sa ating water vapor, makikita natin medyo mataas ang water vapor sa may bandang southern part ng Visayas at most of northern at eastern Mindanao. Yan, kasama na ang Zamboanga Peninsula. So, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero mapapansin natin, around mga 10 to 15 mm lamang ang nakikitaan natin na accumulated, meaning most of light to moderate showers ang madalas na magiging pag-ulan sa nabanggit natin sa southern part ng Visayas at east at western sections ng Mindanao. Sa parting Luzon, mapapansin natin halos sa maulap lamang, gloomy, dala po ng amihan, pero hindi natin nakikitaan masyado ng mataas na water vapor
Kukonti lamang ang water vapor din na umaabot dito sa may bandang Bicol region. So, less likely magiging malakas po ang pag-ulan dyan. Umulan man pero napaka-light rain lamang ang nakikitaan natin lalo na sa Metro Manila at buong Nodal Luzon. Kung sisilipin naman natin sa pinaka-WRF mula sa data feed ni Pag-asa dito sa ating monitoring, makikita natin mabababa lamang ang nakikita natin na accumulated rainfall. Ganon din sa bandang Mindanao, mga ilang cluster lamang dito within 24-hour period. Sa bandang NCR naman o Mega Manila at most of Southern Luzon, hindi rin natin nakikitaan gaano na magkakaroon ng malawakang ulan. So kung i-animate po natin yan, makita natin ay less likely matitinding pag-ulan ang iira sa buong Luzon hanggang Visayas. Magkakaroon lamang ng mga ilang moderate to some heavy rain. Cluster lang ito, maliliit na tsansa dito sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao at Southeastern Visayas. Makikita natin dito sa 24-hour precipitation rate. So, less likely tayo masyado uulanin ngayong araw hanggang this whole weekend po. Base na rin dito sa ating forecast ng WRF data feed ni Pag-asa. Yan, makita natin hindi masyado mataas ang accumulated, yung SWAT typically bandang Mindanao lamang sa loob ng 24 to 144 hour period lamang. So most of Eastern Mindanao at Southeastern Visayas ang medyo concentrated ang accumulated rainfall. Hindi masyado sa may bandang Southern Luzon at buong Nodal Luzon. Base na rin dito sa ating 6 hour to 144 hour accumulated rainfall SWAT. So malinaw naman po, dito lamang kadalasan bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan pa rin po hanggang this weekend. Very isolated po ang pag-ulan. Well, dahil tuloy-tuloy pa rin kasi yung cold front natin malikot dito sa bahagi ng hilaga ng Nodal Luzon na sumasalubong sa ating hanging silanganan po. So normally talaga nag-accumulate yan dito, mostly sa may bandang Eastern Mindanao. Ayan, nagkakaroon ng, pinapakita lamang dito na most of accumulated na magiging maulan ang Eastern Mindanao at Southeastern Visayas. Sa bandang Luzon, halos light drizzle lang at napakakonti lamang ang nakikitaan na magiging maulan sa bahagi ng Luzon. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, since wala naman tayong binabantayan na anumang active na tropical wave mula sa ating West Pacific Basin, wala gaano, pero may bagong forecast itong si NOAA. Sa week 2 po ng February 4, between February 4 daw at February 10, merong at least 60% daw na chance na naman na may mabubuong tropical cyclone. Ayon dito sa Global Tropics Hazard ito. So makikita nito, most of Mindanao na naman, Eastern Mindanao na naman, na kung saan ay huli nating namataan si 93W, kung matatanda ninyo. At siguro naman, kung masyado lang mali ang kalkulasyon ng Global Tropics Hazard, posibleng ito ay si 93W. Just in case po, masyadong mistook lang yung forecast ng NOAA na ito. Kasi halos kapareho kung ano yung pamumuo ni 93W na agad ding nalusaw, di ba? So, baka ito yung si 93W. So, tingnan na lamang po natin kung merong kasunod kay 93W. Ayon na lamang dito sa ating hazards outlook. Between February 4 po yan hanggang February 10. So, mga first week na po yan ng February. Susunod na po yan na buwan. Dahil January 28 na po, mayroon pa tayong at least mga 3 araw pa na lalabi para matapos ang buwan ng January. So, first week of February, makikita natin na may nakikitaan na possible tropical cyclone forecast. 20 to 60% chance daw ang posible. So, mataas din na ang accumulated rainfall most of eastern sections sa dagat Pasipiko natin. Well, very obvious naman po, sa lubungan pa rin ng ating amihan at easterlies dyan hanggang February 11 to February 17 ng susunod po na buwan. So, well, tingnan po natin kung mistook lamang o masyadong miscalculated yung forecast. Abang-abangan na lang po natin. Dahil sa ngayon, mula sa ating global spectral model, patuloy pa rin yung mga circulation dito, yung Coriolis circulation. So, hindi naman natin inaalis ang mga posibilidad na magkakaroon ng mga tropical wave dyan. Yan. Nasa mababa po yung intertropical convergence zone dito sa bandang Papua New Guinea pagitan. Kaya madalas ang tropical cyclone dyan, malapit sa Australia o Southern Hemisphere pa rin. Kaya hindi maalis yung mga Coriolis dyan. Ayun, nagkakaroon ng mga circulation sa mean sea level pressure. Bumababa yung atmospheric pressure dyan. Yan. Dito sa bandang southeast of Mindanao, kitang-kita naman po. Bumababa po yung atmospheric pressure dyan. Nagwa 1,008 hectopascals pa rin siya. So, may mga posibilidad magkakaroon tayo ng mga tropical wave dyan
sa mga unang linggo po yan ng February or second week ng February, na kung saan very crucial nga bago mag-transition na naman tayo into hot dry season by third week of February yan. Yan. So, walang masyado. So, hindi pa natin masyado mako-confirm pa yung forecast ng NOAA sa ngayon. Abang-abangan natin yan within 52-hour period po. Itong sa ating tropical cyclone strike probability, hindi pa natin na ipopost, pero makikita natin halos ganon din o ganon pa rin ang lumalabas na forecast natin sa tropical cyclone strike probability in second week to third week ng seasonal range forecast na ito. So, hindi pa natin na-post, pero gano'n naman yung lalabas na forecast niyan. So, malino naman po, hindi lang natin na-post pa, so abang-abang na lamang yung ating post sa Facebook page dahil medyo busy po ang inyong lingkod. Sa atin namang multi-simulation forecast ng iba't ibang mga weather agencies, hindi natin alam bakit hindi pa rin nag-update itong SNAPGEM. Baka palitan na natin yung kanyang section, yung precipitate rate. Baka hindi gumagana yung 6-hour average precipitate rate niya. Baka yung siguro yung 12 hours siguro ang gumagana kay NAPGEM ngayon. So hindi natin malaman, hindi nag-update si NAPGEM, so wala tayong idea sa ngayon. At kay ECMWF-GFS naman, makikita natin may mga namubuong tropical wave nga po dito sa may bandang Southeastern Mindanao sa unang linggo ng February. Ayon yan kay GFS ha. Pero kay ECMWF, halos wala pa siyang pinapakita dito. Yan, nagkakaroon lamang ng medyo convergence dito, pero hindi pa malinaw dahil tuloy-tuloy pa rin daw yung ating salubungan ng amihan at Estelis. Resulta po yun ng Sheline pa rin na tuloy-tuloy po. So, wala pa sa ngayon ha. Ganon din kay Icon at GM. So, wala pa sa ngayon. Kay GFS pa lamang na medyo aggressive yung forecast na may mga tropical wave tayong nakikitaan dito. Sa south of Guam po yan mga folks. So, abang-abang natin mga first week po yan ng February ha. Ngayong susunod na buwan. Dahil wala pa rin din tayong nakikitaan sa ating global spectral model. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin regarding sa posibleng tropical wave sa unang linggo po ng February. Pero nitong weekend ay wala tayong inaasahan na may mamamataang anumang tropical waves. Samantala sa uliting dol, sunod-sunod na naman ang pagyayanig. Ayun kaninang madaling araw po yan, na-detect ng aking seismogram. Medyo minor lamang yung teleseismic pero tanaw na tanaw naman base dito sa ating amplitude range. Ayun mga 108 o mga 107 o 108 yan ng madaling araw kanina. Mahaba siya ibig sabihin malayo. Malamang bandang Mindanao, which is kung titingnan natin dito ay until now sunod-sunod pa rin ang aftershocks dito sa may bandang Sultan Kudarat. So kung titingnan natin yung cluster, 175 po yung cluster niya. So titingnan natin sa bandang total niya ay malamang lagpas 300 na yung aftershocks niya. At mula sa data feed ni PBOX, sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks na may kasamang malalakas na aftershocks. Ayan, may magnitude 5.2 kaninang 9:41 AM. Pero yung unang pitik talaga ng malakas na aftershocks sa Sultan Kudarat sa Kalamansing ay kaninang 1:05 AM po ito. So nag-arrive sa amin sa Caloocan yung primary wave. Mga 1:08 AM na po yan nag-arrive. So mababaw po yung kanya epicentral depth kaya nakaramdam ng at least intensity 3 ang paligid po ng Sultan Kudarat. Hopefully wala pong na-damage o nasaktan sa mga kababayan natin. Napalabas daw ng mga tahanan yung mga natutulog nating kawawang mamamayan sa Sultan Kudarat. Hopefully wala pong gumuho o anumang mga structure ha. Pero obserbahan po natin dahil yung mga buildings natin dyan, kung meron man, tingnan natin kung nagkaroon ng mga crackings, isangguni na natin yan sa ating NDRMC officers o sa mga engineers kung may mga private buildings tayo dyan. Malakas-lakas din po ito at hindi biro ang magnitude 5.4 at napakababaw na epicentral depth. So, kaninang 1:05 AM po yan at tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks at napakarami. Puro Kalamansing sa Sultan Kudarat ang umuulan ng aftershocks dito. Siyempre, hindi pa rin nawawala sa may bandang Bogo, Cebu ang mga aftershocks. And then kaninang 3 AM, meron na namang magnitude 5 na naman diyan sa Sultan Kudarat na naman. Yan, magnitude 4.3 na may magnitude 4. And then magnitude 4.6 sa Sultan Kudarat pa rin. At kaninang 9:41 AM,
meron na naman sa Sultan Kudarat na may magnitude 5.2. Ang daming magnitude 5 na sunod-sunod dyan. Ingat po mga kababayan natin, napaka-aggressive ngayon ng ating tectonic plates dyan. Yan, magnitude 4.3 as of 10:23 AM ngayong umaga. So sunod-sunod po ang mga aftershocks at mga malalakas na aftershocks. Ingat po. At mapapansin natin yung Davao Oriental, medyo kumakalma naman yung mga pagyinig dito. Ganon din sa Miba ng Bogo, Cebu, pero hindi pa rin tumitigil yung mga mahihina niyang aftershock. So wag natin baliwalain pa rin mga fuksa. At so far, wala naman masyado pa rin tayo sa Miba ng Nodo Luzon. Ang mas aggressive po ngayon ng mga pagyinig dito pa rin sa paligid na kung saan may maraming mga underwater volcanoes dyan sa paligid. At malawakang mga pagyinig dahil naman dito sa ating main Philippine Eastern Plate natin dyan. Malakas yung pressure niya. So, wag natin babaliwalain, lalo na sa bandang Luzon po, yung Manila Plate naman natin ay posibleng magbadya din ng malakas na jolt anytime na lamang soon. So, maghanda-handa rin tayo mga folks. At kung titingnan naman natin yung ating historical earthquake data, kung ilan na po yung total earthquake natin, dahil sa sunod-sunod na aftershock sa Miba ng Sultan Kudarat, asahan natin tuloy-tuloy pa rin o mahigit sa 1,100 na ang mga total earthquakes natin ngayong January. Siyempre karamihan bandang Mindanao po yan. So sa ating monthly total earthquake count, bilangin natin, nasa 1,260 na po yung total earthquakes. Mas maraming porsyento dyan sa Miba ng Sultan Kudarat for sure. At mapapansin natin, puro Mindanao ang may recorded na magnitude 5 to magnitude 6 na lindol. Yan. So, may ganon din yung magnitude 7. Diyan din sa may bandang Mindanao pa rin ang may maraming naitala tayo na lindol. So, nasa total of 1,216 ang total earthquakes natin. 1,147 naman between magnitude 2.0 pataas. Ito ay between magnitude 2.0 pataas lang ha. Hindi pa natin isinasama dito yung magnitude 1. So, 1,147 between magnitude 2.0 pataas. 57 sa magnitude 4. 10 magnitude 5 na. So, napakarami na nating magnitude 5 ngayong buwan at 2 magnitude 6 na naitala. So, delikado po at mag-iingat po tayo sa bandang Mindanao pa rin po dahil sobrang yanigin ngayon kayo dyan kumpara sa may bandang Bogo, Cebu. So, yan po at napakaraming cluster. Kung bibilangin natin yung cluster sa Sultan Kudarat, nasa mahigit 300 na po. Yan. 295 din out ay mahigit 300 na po sa paligid ng Sultan Kudarat ang total earthquakes dyan. Sa may bandang Davao Oriental 107 plus 96. Sa Surigao naman 109. Ayan. Surigao del Norte kasama ng Surigao del Sur. Sa Bogo, Cebu naman around 76. So pinakamarami pa rin pinakamarami na ngayon ang bandang Sultan Kudarat. Mahigit sa 300 plus na po yung total earthquake dyan. Mag-iingat po tayo mga folks dahil until now ay sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks dyan. Kung titingnan natin sa annual earthquake, kung kasama ang magnitude 1.0, nasa total of 1,554. Total earthquakes na tayo, kasama ang magnitude 1.0 po yan mga folks. So mag-iingat po tayo at lalo na sa bandang Mindanao nga po. Yan. Kung mapapansin natin, matatapos ang buwan ang bandang Mindanao ang may pinakamaraming clustered na malalakas na mga paglilindol. Mas lalo po nating paigtingin ang o gawin nating magkaroon tayo ng parang earthquake drill ngayon dyan sa may bandang Mindanao dahil kayo po ang madalas na niyayanig. Para ma-remind po yung mga kababayan natin dyan na at least maging alisto po tayo. Yan. Napakadelikado ngayon ang paligid. Ayan, mapa-eastern at mapa-western part ng Mindanao ay halos niyayanig ng mga malalakas na lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 28, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye niyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na muli sa ating report. Well, asahan lang natin na halos stationary tayo dito sa Luzon na magiging malamig pa rin ang simoy ng hangin at maulap na panahon pero moderate naman at friendly weather in general. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.